Mga mag-aaral, ano nga bang ibig sabihin ng economics? Kung ikaw ay isang grade 9 student, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo sapagkat ang video na ito ay para sa'yo. Ang economics, ito ay nagmula sa salitang Grego. Kung ang mga bagay sa sanlibutan, ang pangalan ng tao ay mayroong pinagmulan, ang economics ay meron ding pinagmulan. Ito nga ay nagmula sa salitang Grego na oikonomia. Ang tanong ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng oikonomia? Diyan ka lang, huwag ka munang umalis. Pag sinasabing oikonomia, ibig sabihin nito sa English ay management of the household. Ngayon, para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng economics, ay aalamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang Grego na ito na oikonomia na merong kahulugan na management of the household. Ngayon, kunin muna natin ang salitang management. Okay? Pag sinasabing management, ano ang pumapasok sa isipan mo? Comment mo nga sa baba. Pag sinasabing management, ano ang kahulugan nito para sa'yo? Okay, siguro meron ka nang naisip na kahulugan. Pero para sa kapakinabangan ng lahat, pag sinasabing management, ito ay from the root word na manage, no? Pag sinasabing manage, ito ay pamamahala, pagkontrol. Gaya na lang ng isang bisikleta. Kung ikaw ay nagmamaneho ng isang bisikleta, ano ang gagawin mo para di ka matumba? Siyempre, i-manage mo yung manobela, iko-control mo para hindi ka matumba. Okay? Yun yung ibig sabihin ng pag-manage or pamamahala. Ang tanong ngayon, di ba sabi kanina sa oikonomia is management of the household. Ngayon, ang iko-control natin, ang i-manage ay hindi yung bisikleta, kundi yung tinatawag na household. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng household? Mga mag-aaral, pag sinasabi nating household, sa Filipino, ito yung tinatawag na sambahayan. Okay? Pag sinasabing sambahayan, ano ang unang-unang pumasok sa isipan mo? Marahil tama ka, no? Pag sinasabing sambahayan, dito napabilang ang ating pamilya. Ang tanong, sino ba ang kasapi sa isang pamilya? Tama ka, ang mama, ang papa, at mga anak. Sa madaling sabi, tayong lahat ay member ng isang pamilya. Kaya tayo ay isa ring tinatawag na sambahayan. Kabilang tayo sa isang sambahayan. Ngayon, kung ikokonekta mo yung kahulugan kanina na management, pamamahala, ang dapat pala nating i-manage, i-control, at pamahalaan is yung ating sambahayan. Ang ating sarili sapagkat tayo ay membro ng isang pamilya. Nakuha ba yon? Yes? Ang tanong ngayon ay ganito, bakit kailangang i-manage, i-control, pamahalaan yung ating sambahayan? Bakit natin kailangan i-control ang ating sarili? Bakit kaya? Pwede mong i-comment sa baba kung nasa YouTube ka nanonood at sa gilid kung ikaw ay nasa TikTok. Ang sagot ay ganito, dapat nating pamahalaan, i-control, i-manage ang ating sambahayan sapagkat meron itong tinatawag na problema. Ang tanong ngayon, napakadaming problema na tinatahak, napakadaming suliranin na dinadaanan ng mga tao, pero anong problema ang tinutukoy dito na dapat nating i-manage? Ang sagot ay yung tinatawag na scarcity. Ulitin ko, scarcity. Yun yung problema na dapat nating solusyonan at i-manage kung tayo ay isang membro ng isang sambahayan. Kaya ang tanong ngayon, ano ang scarcity? Ano ang ibig sabihin o kahulugan ng scarcity? Mga mag-aaral, pag sinasabi nating scarcity, ito yung kakulangan or kakapusan o hindi kasapatan ng mga pinagkukunang yaman. Lahat tayo nakaka-experience ng scarcity. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtago, merong scarcity. Kahit anong kasarian mo, kahit ikaw isang babae, lalaki, bata, matanda, mayaman o mahirap, kahit sino ka pa, kahit nasan ka pa, ikaw ay makakasalubong or makaka-encounter nung tinatawag na scarcity. Kaya ang scarcity mga mag-aral ay hindi natin maiiwasan. Nandyan lang yan, palagi yan. Wala kang ligtas sa tinatawag na scarcity. Talaga naman ang tao ay kinukulang, no? Yes. Kahit sa pagkain natin, kinukulang tayo. Yes. Sa pera, at kung ano-ano pa man, kinukulang talaga tayo. Kahit sino. Ang tanong ngayon, bakit merong scarcity? What? Sinong may gawa ng scarcity? Diyan ka lang, huwag ko munang umalis sapagkat ibibigay ko sa iyo ang dahilan kung bakit merong tinatawag na scarcity. Para lubos maintindihan yung tinatawag na scarcity, ay magbibigay ako ng dalawang magkalaban o magkaharap. Number 1, yung tinatawag na unlimited needs at wants. Ang tao merong tinatawag na unlimited needs at wants. Pero ano nga bang ibig sabihin ng unlimited? Pag sinasabing unlimited, ito yung walang katapusan. Unli, parang text. Call, unlimited, hindi natatapos. Pag sinasabi namang needs at wants, magkaiba yon. Ang ibig sabihin ng needs, ito yung pangangailangan ng tao.
Ang wants naman, ito yung kagustuhan. Ano pang pagkakaiba ng needs at wants? Pag sinasabing needs, kung wala ka nito, maaari kang mamatay. But yung wants, kung wala ka nito, maaari ka pa ring mabuhay. Okay? Anong kalagayan ng needs at wants? Unlimited. Sa madaling salita, ang needs at wants ng tao ay hindi nauubos. Pero ang tanong, anong connection nito sa scarcity? 'Di ba? Yun yung tanong natin. Ang sagot ay yung sa kabilang banda, itong tinatawag na limited resources. Kung napapansin nyo kanina, unlimited. Ngayon, limited. Pero sinong tinutukoy dito na limited? Ang sagot ay resources. Ang tanong ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng resources? Sa pinakasimpleng paliwanag, pag sinasabing resources, ito yung mga bagay o lahat ng bagay na yung nakikita na merong pakinabang. Saan ka man lumingon, saan ka man tumingin, ano mang mahawakan mo dyan, pag merong pakinabang yan, ibig sabihin resources. Pero anong kalagayan? Limited. Ngayon, pag nagbangga yung dalawa, yung unlimited needs at wants ng tao at limited resources, anong mangyayari? Diyan na papasok yung tinatawag na scarcity. Kulang, kakapusan. Okay? Kasi ang resources ay limited, nauubos. Pero ang gusto ng tao, ang pangangailangan ay hindi nauubos. Kaya doon lumabas yung tinatawag na scarcity. Nasabi natin kanina, ito yung problema na dinadala ng bawat pamilya ng household na anong dapat nating gawin. Dapat nating i-manage at i-control or pamahalaan. Isa sa pinaka-problema ng tao yung scarcity talaga. Kaya nandyan yung tinatawag na economics para turuan kayo paano i-control yon, paano i-manage at paano malabanan. Ang scarcity, sabi natin kanina, nandyan na yan. Wala tayong ligtas. Ano lang dapat nating gawin? Kontrolin yung ating sarili para mapuksa, malabanan yung tinatawag na scarcity. At yun yung tinatawag na economics. Okay? Ulitin ko, economics, nagmula sa salitang Grego na oikonomia, na ibig sabihin pamamahala sa sambahayan or management of the household. Huwag kayong magtaka kung bakit ito ay nasa paaralan, tinuturo, lalong-lalo na sa grade 9, sa Araling Panlipunan, sapagkat ito, ang subject na ito, ang asignatura na ito ay napaka-alaga at napaka-importante. I-share mo ito sa iyong mga classmate para meron silang matutunan at maintindihan nila kung anong ibig sabihin ng economics. Huwag kalimutan mag-like at mag-share sa video na ito para marami tayong mga mag-aaral or mga classmates na matuto. Abangan ang susunod natin na mga episode at mga video tungkol sa economics. Maraming salamat sa panonood at bye! Goodbye.